Hi mga mi, share ko lang travel experience ko with my two kids going to Boracay. First time kasi nila lumipad. First time ko rin kasama sila. So tara, samahan niyo ako. Upon check-in, sumakay na lang kami ng shuttle kasi nakakapagod maglakad-lakad kasama yung dalawang bata at hassle din. Habang naghihintay, may bitbit din akong mga laruan nila para hindi sila mabore. Ito yung 1-year-old ko, kahit anong hawakan niya, pwede naman kaso kahit anong laruan na lang. Pero ito kasi nilalaro niya lately, kaya yan na yung dinala ko. More of lakad-lakad pa naman talaga. Tapos ito naman yung 4-year-old ko. Siya namili ng laruan niya, kaya gawin nyo na lang din kung anong gusto niya. Kasi mamimili talaga yan. Tangram pala yan mga mi. Tapos ayan, tantararan, boarding na. Nakakatuwang makita yung excitement niya. Talagang tuwang-tuwa siya na sasakay na siya ng plane. Kita mo naman yung excitement niya, di ba? First time niya kasi, kaya kitang-kita mo talaga. Sobrang nakakatuwa tignan. Binigyan ko na rin siya ng boarding pass niya. Inabot ko na sa kanya para mas feel na feel pa niya. Ayan, papasok na kami ng plane. Pila-pila. Nauna na siya. Kinuha na lang namin yung bag kasi mukhang nahihirapan na siya. Pagkupo sa plane, ayan, ang gulo-gulo talaga pag may bata. Buti na lang talaga tulog tong isa. Baka di ko kayanin yung dalawa. Eto na nga, palipad na po kami. Sa Clark pala kami sumakay. Ang ganda pala dito. Ibang-iba na siya sa dati. 10 a.m. pala yung nakuha kong flight. Sabi doon isang oras mahigit yung biyahe. Kaya nag-pre-book ako ng pagkain. Pero kahit magbaon na lang pala kayo ng snacks, okay lang. Kasi ang hirap din kumain kasama ng dalawang bata. Buti na lang talaga tulog tong isa. Tuwang-tuwa yung anak ko mag-sightseeing. Grabe talaga yung titig niya sa labas. AirAsia yung sinakyan namin. Medyo ewan ko ba, hilang hilo ako. Parang medyo maalog siya. Ganun. Ayan. Tibay nung bata. Di talaga siya nahihilo. Nandito na pala kami sa Katiklan. Ang bilis lang talaga ng flight, sobra. Di na lang sana ako order ng pagkain. Nasayang lang, binitbit ko lang. Pero okay lang naman. Sabi kasi nila hassle yung biyahe pababa sa papunta sa Bora. Ayan, gising na yung bata ko. Papunta na kami niyan sa loob para hanapin yung booth ng bus na magpupunta sa amin papuntang ferry. Ready mo na dapat yung sunblock mo kasi dito pa lang, nako, tutok na yung araw. Medyo mahaba rin yung nilakad ha. Eto na nga, maghihintay na kami ng bus papunta daw dun sa ferry. Ang daming turista. Medyo matagal din kami naghintay ng bus. Sobrang ngalay na ako sa pagbuhat dito sa anak ko. Pero pagdating naman dun sa ferry, ayan, sobrang saya nila. Pinag-vest ko na rin pala sila. Akala ko kasi parang maliit na boat yung sasakyan. Yun pala, medyo malaki naman. Sa hand carry ko lang yan, kaya madali ko nakuha. Ang hirap magbuhat ng maleta papunta dito sa ferry na to, mga mami. Kaya kung kaya nyong i-minimize yung bitbit nyo, gawin nyo. Tapos eto, pagbaba ng ferry, maglalakad ka pa sa buhangin. Imagine, ang dami kaya namin bitbit. Kaya buti na lang din talaga may mga boy doon. Sila na yung bahalang magbitbit. Binayaran na lang namin sila. Tapos after noon, naghintay na naman kami. Sumakay kami ng L3. Last stop na to, buti na lang kasi pagod na kami. Oh. Ito yung entrance ng hotel. Swimming pool agad yung bungad. Kaya grabe, bigla na lang kaming napaswimming. Natakaw kasi sa swimming tong mga anak ko kaya hindi na talaga napigilan mga mi. Maaga rin kasi yung dating namin before check-in kaya pinaglublub ko na lang din sila sa swimming pool. Total gustong gusto naman na nila talagang lumublob dyan sa swimming. 3 p.m. pa kasi ang check-in dito sa yun. Ito pala yung room namin. Ang ganda, ang linis. May bitbit ka kasing bata. Gusto mo yung komportable talaga kayo lahat. Kaya ito yung pinili kong hotel. May free coffee at saka water na rin pala dito. Refillable din yung mga yan. Ito yung CR dito. Ito yung shower room. May sabon at saka may shampoo na rin. May conditioner na rin. Tsaka hot and cold shower yan. Wala ka nang bibit-bitin. Kompleto na yung toiletries na kailangan mo. Dito naman sa toilet, ayan. Ang linis. Parang dito pa lang sa hotel, ubos na yung oras mo. Pinaliguan ko na yung anak ko para naman makapagpahinga na. Ayan, sobrang pagod na pagod yan. Ginabi na kami ng gising, kaya naganap na lang kami ng mapagkakainan. Dito pala kami sa D-Mall na Patpat. 9 p.m. na yata nagising yung mga anak ko. Kaya late na kami nakahanap ng makakainan. Yung ibang shop sarado na. Nagyaya mo na sumakay tong anak ko mag Ferris wheel. Kaya pinagbigyan ko muna habang naghahanap si mama ng pagkain.
makakainan. Tuwang-tuwa naman sila sa unang gabi nila. Okay naman din tong Ferris wheel, hindi naman nakakatakot kahit maliit lang siya. Hindi ka talaga mabobore sa Boracay, no? Kahit yung mga bata, kulang talaga yung araw namin. Lagi na lang may activities na pwedeng gawin. Ito yung mall nila, open area siya. Dito pala kami kumain. Si mama kasi naghahanap ng ramen, gusto daw niya ng ramen. Ayun na si Mutra Bells. Pinag-order ko na siya ng pagkain habang naghihintay. Buti na lang talaga kasama itong nanay ko. Kasi kung hindi, kawawa siguro ako nagbuhat ng mga gamit namin. Kasama itong dalawang bata. Nagka-problema kasi sa work ng asawa ko. Kaya hindi siya nakasama sa first day namin. Ito pala yung mga in-order namin. Tapos, after kumain, naglakad-lakad na lang kami sa beach para naman makita namin yung buong Boracay sa gabi. May mga pulis din palang rumuronda dyan, so hindi ka matatakot maglakad-lakad. Siguro kung dalaga lang ako, na-experience ko ang nightlife dito, pero hindi. So, next time na lang. Akala ko din medyo malapit lang yung hotel kasi ang bilis lang namin sa trike. Ayun pala, nakakapagod din lakarin. Lalo na may bitbit kasi akong bata. Mabigat na rin kasi yung anak ko. Ang dami pa ring tao kahit na late na. Hindi ka talaga matatakot maglakad-lakad dito. Kasi ayan, punong-puno pa rin yung labas. Naisip ko lang, magkano rin kaya kinikita nitong sumasayaw-sayaw na to? Kinarir talaga namin maglakad kasi sabi ko nga, para mapagod yung mga bata. Para pagdating namin sa hotel, tulog na agad sila. So yun lang. Tapos din ang first day namin.